Mamamatay na ako sa lamig na -23 degrees sa pasilyo ng sarili kong apartment. Naririnig ko ang pagtawa ni Saki mula sa kabilang pinto. Natatawa siya sa sinabi ni Ryan. Apartment ko, pinto ko, pero wala na akong lakas ng loob para magalit pa. Unti-unti, nagsisimulang dumilim, at pagkatapos ay biglang, nagkaroon ng liwanag. Nandito ako sa kama. Ang kama ko, ang kisame ng apartment ko, at ang mantsa ng tubig na hugis sapatos malapit sa bintana na libo-libong beses ko nang nakita. Umupo ako. Maayos ang kamay ko. Walang frostbite, walang sakit. Automatikong bumubukas ang floor heater. Eksaktong 7 a.m., tulad ng araw-araw. Nakabukas na ang TV. Nakangiti ang isang news anchor na nakaabong suit. Matagumpay na natapos ang atmospheric injection bandang alas 4 ngayong umaga. Kinumpirma ng mga siyentipiko sa Global Climate Stabilization Project na ang kemikal ay kumakalat sa loob ng itinakdang mga parameter. Ipinapahiwatig ng mga naunang pagtataya na malapit nang bumaba ang temperatura sa ibabaw. Hininaan ko ang volume. Alam ko ang broadcast na ito. Napanood ko ito isang buwan na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang ay hindi pa dumarating ang buwang iyon. Oo, ngayon ang araw na inilunsad nila ito. Ang araw na nagsimula ang lahat, at ang araw na mamamatay ako, eksaktong 30 araw mula ngayon. Sa parehong palapag ng pasilyo, habang si Saki ay makakasama ang ibang lalaki sa init ng aking apartment. Naupo ako sa gilid ng kama, nakikinig ng ilang sandali. Pagkatapos ay bumukas ang isang bintana sa hangin sa harap ko. Walang tunog, walang liwanag. Isang malinaw na teksto lamang, parang screen ng telepono na naka-project sa harap ng aking mukha. Maligayang pagdating. Bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Layunin, gumawa ng level 100 shelter. Maging hari ng Ice Age. Natitirang oras, 30 araw. 0 oras. 0 minuto. Tinitigan ko ito. Sa ibaba ng mensahe ng pagbati ay isang menu na may 7 tab. Ang huling tab ay may nakasulat na rules and limitations. Binuksan ko ito at binasa ito ng 40 minuto. Ang unang bagay na napagtanto ko ay ang sistemang ito ay hindi isang mahiwagang makina. Hindi ito lumilikha ng anuman. Nagsusuplay lamang ito ng mga materyales. Ang mga panel, insulation, tubo, at mga bahagi ay direktang ipinapadala sa isang rehistradong bagay sa shelter. Ang gagawin sa mga materyales na iyon pagkatapos ng paghahatid ay ang aking buong problema. Kung mali ang pagkakaputol ko ng panel, hindi magpapadala ang sistema ng kapalit. Ang bawat antas ay may takdang budget. Pangalawa, minomonitor ang kalidad. Sinusuri ng sistema upang matiyak na gumagana ang trabaho. Kung ang isang pader ay mukhang insulated ngunit may mga puwang sa mga dugtungan, mabibigo ang pagsusuri, at ang mga hindi pagsusuri ay nangangahulugan ng pagbawas ng material para sa susunod na antas. Tinatawag ito ng sistema na deficiency penalty. Pangatlo, hindi nagsusuplay ang sistema ng mga buhay na bagay. May mga buto, may lupa, at may mga kagamitang hydroponic. Ngunit ang anumang may pulse ay wala sa supply catalog. 2 beses kong binasa ang linyang ito. Kailangan kong maghanap ng solusyon mismo. At pang-apat, mga armas. Irerehistro ang mga ito. Ang bawat baril ay nasa pangalan ng isang partikular na residente ng shelter. Kung ibibigay ito sa isang hindi rehistradong tao, ang supply ay ilolock sa loob ng 48 oras. Isinara ko ang tab na rules at binuksan ang function ng shelter registration. Itinuro ko ito sa aking apartment. Assessment Haruto Apartment 5F District Structural Thermal Capacity 31% Social Resistance 8% Combined Score 22% Maximum Achievable Level 25 Note High Density Urban Area. Kung sakaling magkaroon ng social collapse, ang mga tagalabas ay sasakupan ng gusali sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Inirerekomenda ang muling pagtatasa, 22% lamang. Kahit na ibuhos ko ang aking buhay sa apartment na ito, mapupunta pa rin ako sa level 25. Ang ibig sabihin ng level 25 ay -40 degrees lang ang kaya ng shelter na ito. Ngunit ayon sa datos na nabasa ko, malapit nang bumaba ang temperatura sa -100 degrees. Ang level 25 ay hindi shelter ng hari, kundi kamatayan sa pamamagitan ng hulugan. Isinara ko ang interface. Sa labas, mukhang dati ang Osaka. Ang makulimlim na kalangitan sa umaga,
ang mga ilaw ng mga vending machine, at isang taxi na nakaparada sa interseksyon. Ika-30 araw, nagbukas ako ng isang real estate site gamit ang aking telepono. Pag-aari ito ng aking mga magulang sa apartment. Sinimulan kong punan ang form para ibenta ito nang tumunog ang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Saki. Haruto, libre ka ba ngayon? Miss na kita. Binasa ko ito, inilapag ang telepono nang nakayuko sa mesa, at hindi sinagot. Naging live ang listahan noong Martes. Inalok ko ito sa 15% na mas mababa sa presyo ng merkado. Mas kailangan ko ng bilis kaysa pera. 3 tao ang dumating sa loob ng 2 araw. Ang ikatlong lalaki ay may dalang briefcase at humingi ng bayad na cash. Sumagot ako ng oo. Nang makumplito ang mga papeles, kinuha ko ang aking kotse at umalis. Mayroon akong listahan ng 12 ari-arian, mga bodega, pabrika, at isang saradong paaralan. Pumunta ako sa bawat lugar, tumayo sa labas, at binuksan ang system interface. Kinabukasan, isang saradong mall sa Namba ang nakakuha ng 51%. Mataas na posibilidad ng tunggalian sa lipunan, ibig sabihin ay panganib ng mga kaguluhan. Sa ikatlong araw, isang pabrika sa silangang gilid ng lungsod ang may mas mataas na marka, na 64%. Ngunit ang bubong ay may pinsala sa istruktura. Wala akong oras para kumpunihin ito. Sa ika-5 araw, pabalik na ako mula sa isa pang nabigong pagtatangka. Pagkatapos ay nakita ko ang mga salitang, "UNOKABOZA", na nakasulat sa pulang spray paint sa divider ng highway, na may palaso sa ibaba nito na nakaturo sa distrito ng Nishari. Medyo malayo pa, isang inabandonang kotse ang nakaparada. Mayroon din itong parehong pulang marka. May isang taong nagmamaneho palayo. Minamarkahan niya ang teritoryo. Nilakasan ko ang volume ng radyo. Kinumpirma ng mga awtoridad ang mga ulat ng isang organisadong gang na sumasakop kay Nishari. Ang grupo ay humihingi ng pagkain at panggatong mula sa mga tao. Pinatay ko ang radyo. May 22 araw pa bago dumating ang tunay na taglamig, at ang mga mangangaso na ito ay naging aktibo na. Hindi nagpapanik ang mga taong ito. Nagpaplano sila, at iyon ang pinakadelikado. Sa ika-8 araw, natagpuan ko siya. Isang lumang bodega ng industriya, 18 kilometro mula sa lungsod. Ang lugar ay 12 taon ng bakante. Luma na ang mga dingding. Matataas at makikitid ang mga bintana. Hininto ko ang kotse at binuksan ang sistema. Pagtata sa masagana Industrial Warehouse Block for Structural Thermal Capacity 74% Expansion Potential Mataas Subsurface Level Detected Approx. 280 square paglaban sa banta sa lipunan 81% pinagmumulan ng panggatong malapit na lugar na may kahoy pinagsamang score 100% pinakamataas na antas na makakamit 100 binasa ko ito ng 2 beses, 100% score, ngunit may tala sa ibaba, para maabot ang antas 100, ang bawat subsystem ay dapat kumpletuhin ng paunti-unti. Walang antas na maaaring laktawan. Inikat ko ang hangganan. Makapal ang mga dingding, ibig sabihin ay mapapanatili nito ang init. Sa loob, may 2 palapag na espasyo, ngunit mataas ang tambak nito na may humigit kumulang 12 toneladang basura, mga lumang alagang hayop, mga kinakalawang na tubo, at mga basura. Nakatayo ako sa gate, tatawagan na sana ang nagtitinda, nang may mapansin akong gumagalaw. Isang aso, marahil ay 1 taong gulang na Akita. Ito ay ginintuan at puti, walang kwelyo. Mataman akong pinagmamasdan nito. Kinuha ko ang onigiri mula sa aking bag. Hinati ko ito sa kalahati at inilagay sa harap niya. Kinain niya ito ng 2 beses at pagkatapos ay umupo roon, nakatitig sa akin. Ang mga papeles ay inabot ng 2 araw. Pagkatapos kong ibenta ang apartment, mayroon akong natitirang 1,880,000 yen. Parang napakalaki, pero wala lang ito kumpara sa mga kailangan kong itayo. Inirehistro ko ang bodega sa system. Shelter Object Registered Current Level, 0. Next Unlock Level, 1. Materials Condition, Clearance. Tinatayang timbang ng mga debris, 12 tonelada. Paalala, magsisimula lamang ang mga supply pagkatapos maalis ang mga debris. 12 toneladang basura at 2,000 metro kwadradong espasyo. Ang aso, na tahimik kung binyansagang Shiro, ay nakaupo sa gitna ng sahig, nanunood na parang ini-inspeksyon ang aking trabaho.
Kailangan ko ng mga manggagawa. Nang gabing iyon, nag-post ako ng isang patalastas. Bayad na pera, agarang pagsisimula, at pagsusumikap bilang kondisyon. Isang tao lang ang tumugon. Ang pangalan niya ay Goro. Dumating siya kinabukasan ng umaga na suot ang kanyang lumang bota at lumang jacket. Isang lalaking nakakita na ng mas maraming construction site kaysa sa mga kontratista. Siya ay 55, marahil 60. Ang kanyang pangangatawan ay parang ilang dekada nang may dalang mabibigat na kargamento. Naglakad-lakad siya sa paligid ng bodega nang walang sinasabi. Sinuri niya ang lapad ng mga pader malapit sa pasukan. Tinapik niya ang sahig sa dalawang lugar. Tumangala siya sa kisame at saka bumalik sa kinatatayuan ko. Hindi ka pa nakahawak ng drill sa tanang buhay mo. Hindi yan tanong, sabi niya. Hindi, sagot ko. Tiningnan niya ako ng ilang sandali pa. Sige, kaya, ikaw na ang bahala sa pananalapi. Natanggap siya sa trabaho. Inabot ng 4 na araw bago makuha ang clearance. Hindi mabilis ang puting lalaki, pero hindi siya tumitigil. Katuwang ko siyang nagtatrabaho. Pagdating sa kasanayan, wala akong silbi. Pero kaya kong magbuhat ng mga bagay-bagay. Kaya kong ayusin ang mga bagay-bagay. At maaari akong mainip. Nagpatrolya si Shiro sa lugar sa maghapon. 2 beses siyang lumapit sa boundary wire at tumahol. 2 magkaibang tao, sa magkaibang araw, ang dahan-daang dumaan sa gate at bumagal para sumilip sa loob. Pareho silang umalis. Noong umaga ng ika-5 araw, binuksan ko ang system at na-update na ang status. Clearance confirmed. 100% level 1 materials delivery now. Walang anunsyo ng delivery. Walang tunog, walang ilaw. Nakatingin ako sa isang sulok ng sahig ng bodega nang biglang may lumitaw. 30 bag ng mineral wool insulation, 2 coil ng foil backing tape, isang kahon ng mga fastener, at isang basic installation guide na nakaprint sa makapal na papel. Parang noon pa man ay naroon na sila. Hindi ko napansin ang sulok na iyon dati. Nakuha ng mga mata ni Boro ang kanyang atensyon. Nakatayo siya at nakikinig. Matagal niyang tinitigan ang mga bag. Pagkatapos, sige, simulan na natin. Patuloy ang trabaho mula sa unang palapag hanggang 4. Nilagyan ng mineral wool ang mga panloob na dingding ng ground floor. Nasa unahan si Goro, at nasa likuran niya ako. Natuto akong gumamit ng drill. Natutunan ko na ang bawat dugtungan ng foil tape ay dapat may kahit man lang 3 cm na overlap. Kung hindi, papatagan ito ng sistema. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan sa ikatlong palapag. Mabilis akong nagtatrabaho sa silangang pader dahil bumababa ng 1 degree ang temperatura sa labas araw-araw, at wala na akong tiwala sa sinasabi ng mga news anchor. Isang sandali ng lakas ang nawala sa akin. Marahil ay 2 sentimetro ang ikli ng bahagi. Nang gabing iyon, na-update ang interface. Ikatlong antas, natukoy na kakulangan sa inspection lokasyon, silangang pader ika-4 na bahagi, pagkabigo ng dugtungan sa tahi ika-4 na antas, nabawasan ng 15% ang budget sa materyales paalala, hindi na mababawi ang parusa sa kakulangan. Tiyaking kumpletong integridad sa paggana bago kumpleto ang yugto ng pagmamarka. Ipinakita ko kay Goro ang notification. Binasa niya ito. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Sinusuri kami nito. Sabi niya, lagi naman itong sinusuri. Inayos ko ang joint na iyon. Pinanood ako ni Goro na magtrabaho ng walang sinasabi, na nangangahulugang nagustuhan niya ang trabaho. Ang level 5 ang nagdala ng unang tunay na desisyon. Nag-alok ang system ng 2 opsyon para sa level 5. I-unlock ang option A, Enhanced Thermal Insulation Package, na nagpapataas ng thermal retention ng ground floor ng 40%. Inirerekomenda para sa mga temperaturang mas mababa sa -30 degrees Celsius. Option B, Base Electrical Generator Unit, na kinakailangan para mapatakbo ang lahat ng electrical subsystem, kabilang ang ilaw, water pump, at surveillance. Kung wala ang unit na ito, ang mga pag-unlock ng electrical subsystem sa lahat ng antas ay naharang. Binasa kong mabuti ang parehong description, pagkatapos ay binasa ko ulit ang mga ito. Malinaw ang problema. Ang option A ang kailangan ko ngayon. Lumalakas ang lamig, at ang kasalukuyang insulation ay kayang tiisin lamang ang temperaturang hanggang -25 degrees Celsius. Ang option B ang kakailanganin ko mamaya. Kung walang generator, hindi ko maa-unlock ang mga camera,
water pump, o anumang electronic system. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng isang tiyak na punto, titigil ang pag-unlad ng shelter. Anuman ang aking antas, ang aking kaligtasan ay mahalaga para sa pag-unlad. Pinili ko ang opsyon A. Pagkatapos, binuksan ko ang aking kwaderno at isinulat, generator. Bilhin mo na ito ng segunda mano habang sulit pa ang yen. Kinabukasan, pumunta ako sa isang industrial salvage market na 40 minuto ang layo at gumastos ng 35,000 yen sa isang lumang diesel generator. Nasa masamang kondisyon ito, ngunit gumagana naman. Sinuri ito ng mga puting lalaki sa loob ng 20 minuto. Pinalitan ang 2 koneksyon at idineklarang sapat na ito. Binunot namin ang isang alambre mula rito at ikinonekta ito sa isang overhead work light at binuksan ito. May ilaw na ngayon ang bodega. Mukhang hindi naman gaanong kalaki. Isang hubad na bombilya na nagbibigay ng anino sa pagitan ng mga ladrilyo at insulation. Ngunit naglakad si Shiro papunta sa gitna ng sahig, umupo sa ilalim ng bombilya, at tumangala. Level 5 na. Kayang tiisin ng mga dingding ang -40. Ang temperatura sa labas ay -9 at bumababa. Hindi na nakangiti ang news anchor mula noong nakaraang araw. May 22 araw na lang na natitira sa orasan. Mga mapagkukunan, Level 5 Shelter Enhanced Installation, segunda manong diesel generator. Gore, 145,000 yuan na lang ang natitira. Naghatid si Shiro ng Level 6 partition panels. Binilang ko ang mga ito noong lumitaw siya, 42 panels, sapat para sa 6 na kwarto kung maingat na pinlano. Mayroon akong arts. Gumawa na ako ng plano. Binuksan ko ang aking kwaderno at tiningnan ang layout sketch na ginawa ko 3 araw na ang nakalipas. Isang storage room, hiwalay sa repair area. Isang workshop, hiwalay sa living quarters. Isang maliit at pribadong kwarto para sa akin malapit sa pangunahing koridor. 6, sabi ni Goro, habang nakatingin sa mga tambak. Hindi siya nagtatanong. Alam niya. Yumuko siya at kinuha ang isang panel at binaligtad ito. Maganda ang kalidad ng mga ito, mas maganda kaysa sa mga makikita mo sa palengke. 6 na kwarto, sabi ko. Kailangang hatiin ang storage at workshop space. Isang pader na may dividing shelf unit sa gitna. Makakakuha ka ng mga kagamitan sa pagkukumpuni sa isang gilid at mga tambak ng pagkain sa kabila ng hindi nakakasagabal sa isa't isa. Tumayo si Goro at tinitigan ang floor plan ko, na nakaguhit gamit ang chalk sa semento. Pinag-aralan niya ito ng kaunti ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay kinuha niya ang drill. Naisip mo ang 8 at nakakuha ka ng 6, sabi niya, habang kumukuha ng mga sukat. Karamihan sa mga tao ay magrereklamo, iginuhit mo lang ulit ang mga linya. Hindi na siya nagsalita patungkol dito. Ang paghati-hati ay tumagal ng 3 araw. Siguro ang nang-asiwa sa pagtatapos, at ako ang nagkabit ng mga panel ayon sa kanyang itinagubilan. Pagdating sa ika-8 palapag, ang ground floor ay hindi na lamang isang walang laman na bulwagan. Mayroon na itong koridor na may mga pinto. Mga dingding na humaharang sa sirkulasyon ng hangin sa loob ng gusali. Mga hiwalay na sona para sa iba't ibang gamit. Nagsisimula na itong maging isang lugar kung saan maaaring tumira ang mga tao. Ang ika-9 na palapag ay may mga stand, mga bakal na frame, mga adjustable bracket, at isang dosenang malalaking plastik na lalagyan na may mga takip na nakakandado. Ang sistema ay nagbigay ng infrastruktura para sa isang maayos na silid ng supply, ngunit walang maiimbak sa mga ito. Nagmaneho ako papunta sa bayan. Iba na ang pakiramdam sa pagmamaneho ngayon. Ang temperatura ay -4 degrees Celsius, at ang mga kalsada ay nagpapakita ng mga epekto nito. Mas kaunti ang mga kotse, mas maraming truck. Isang gasolinahan sa bypass ang may sulat kamay na karatula sa bomba, sarado, walang supply. Ang tindahan na aking hinintuan ay walang laman na mga balat ng bigas. Bumili ako ng kahit anong natira. 12 sako ng bigas, 2 kahon ng delatang isda at gulay, 6 na malalaking lalagyan ng tubig, mga tabletang bakal, asin, at maraming instant miso. Ang kabuuang bayarin ay umabot sa 62,000 yen. Nagbayad ako ng cash at hindi ko binilang ang natitirang barya sa aking pitaka hanggang sa makabalik ako sa highway. Pagbalik ko, tinulungan ako ni Goro na isalanzan ang lahat sa mga bagong stand. Nagbibilang siya habang isinasalanzan ang mga ito.
Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Ganoong klaseng tao siya. Nang matapos sila, umatras siya at tumingin sa paligid ng silid. 2 tao, siguro 3 buwan, sabi niya. 4 na tao, 6 na linggo, pero mahigit 4 na tao ang nandito. Tumingin siya sa akin. Maya-maya, sinabi kong balik na siya sa trabaho. Dumating sila makalipas ang 2 araw. Narinig muna sila ni Shiro. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi tahol. Isang frequency lang na nangangahulugang may paparating, at hindi ko matukoy kung kaibigan o kaaway. Sinuri ko ang gate. 2 tao ang naglalakad sa kalsada na nagmumula sa highway. Isang babae at isang lalaki ang mabagal na naglalakad. Isang mabagal na paglakad na tila mas nag-iingat kaysa sa pagod. Pinagmasdan ko sila mula sa gate. Naupo si Shiro sa tabi ko. Bata pa ang babae, 20 taong gulang, may nakasabit na medical bag sa kanyang balikat. Matuwid ang kanyang tindig, sa kabila ng kanyang pagod. Mas matanda ang lalaki, mga 28 taong gulang. Ang kanyang paglakad ay parang ilang taon siyang nakatayo sa isang lugar, nagmamasid sa panganib. Pareho silang nakadamit ng naaayon sa panahon. Ngunit hindi ito sapat para sa lamig na ito. Tiyak na hindi para sa nalalapit na kapahamakan. Huminto sila mga 10 metro mula sa gate. Una, nagtanong ang babae, mayroon bang namamahala dito? Oo, sabi ko. Hindi kami pumunta rito para magnakaw ng kahit ano. Kailangan lang namin ng mainit na lugar. Muling ginawa ni Shiro ang parehong tunog. Hindi mapot, kundi pagsubok. Mayroon ka bang anumang kasanayan? Tanong ko. Kumurap siya. Isa akong nurse. Sumagot ang lalaki, 6 na taon sa seguridad. Binuksan ko ang gate. Ang mga kondisyon ay pareho sa akin para sa mga puti, at gagawin ko rin para sa sino mang iba pa. Dito ka mananatili kung magtatrabaho ka. Kailangan mong umalis kung titigil ka sa pagtatrabaho. Hindi hotel ang silungang ito, at hindi ako namamahala ng kawang gawa. Pumayag ang 2 ng walang pag-aalinlangan, na nagpaunawa sa akin na matagal na silang nasa labas para. Alam nilang mas mabuti na ang kahit anong taya kaysa wala. Ang pangalan niya ay Nana. Ang pangalan niya ay Ken. Kumain sila, natulog ng 4 na oras, at kinabukasan ay pareho na silang nasa trabaho. Iniimbentaryo ni Nana ang mga binili kong supply medikal. Si Ken ay naglalakad sa bakod sa hangganan, kumakanta ng may matalas na mata ng isang taong minamarkahan ang bawat kahinaan sa kanilang isipan. Mabuti. Kailangan namin siya. Dumating ang level 11 na may dalang abiso. Binasa ko ito ng 2 beses. Mga materyales ng level 11, greenhouse module, polycarbonate wall panels X18, structural frame ang X1 set, brow light fix X6, soil medium 40 kilo, seed variety pack X1. Paalala, ang greenhouse ay dapat nakaharap sa timog para sa passive thermal play. Tama ang oryentasyon ng kasalukuyang gusali, at sa isang hiwalay na kahon sa ibaba ay ang paunang paunawa, level 13 small farm, module animal enclosures X4 feeding equipment bedeng material feedstock 30-day supply. Paalala, ang katalogo ng supply ng system ay hindi kasama ang mga buhay na hayop, at ang pag-aayos ng isang palabas ay responsibilidad ng operator ng shelter. Maingat kung binasa ang pangalawang tala. Ang sistema ang magpapagawa sa akin ng sakahan, magbibigay ng istruktura, mga supply, at pakain, ngunit responsibilidad kung bigyang buhay ito. Iyan ang problema ko. Bago pa man ako makapagtanong, si Nana na ang bahala sa greenhouse. Lumabas na ang kanyang ina ay nag-alaga ng isang hardin sa kusina sa loob ng 20 taon, at may ilang mga bagay na hindi malilimutan ng mga tao. Pinag-aralan niya ang paglalagay ng mga grow lights sa loob ng kalahating oras. Bago pa ako makapagsalita, inilipat niya ang posisyon ng 2 fixture at inihanda ang mga unang seat tray ng hapong iyon. Alam niya ang ginagawa niya. Ang greenhouse ay nabuksan sa loob ng 2 araw. Nang may lock ang mga panel, nakabukas ang mga ilaw, at nailagay na ang mga unang tray sa lupa, ito ang naging pinakamainit na silid sa buong gusali. Ang pagtayo roon sa 20 degree na init sa labas ay parang isang himala, ngunit hindi. Ang polycarbonate insulation ay resulta ng perpektong posisyon at pamilyar sa sistema. Sa bandang level 12, dumating si Tekashi. Hindi siya nag-iisa. Dumating siya kasama ang 2 pa, isang lalaki at isang babae na tila matagal nang naglalakad. Ngunit si Tekashi ang unang taong napansin ko.
Dahil noong binuksan ko ang gate at tinanong ang mga dati ring tanong, kasanayan, trabaho, mga termino. Sumagot ang dalawa pa, pero hindi siya. Nasa likuran ko siya, nakatingin sa cable routing sa kisame ng entrance corridor. Sino ang nag-e-electricals? Tanong niya. Tinanong ko siguro mula sa likuran, hindi man lang tumingin. Ayos naman ang routing, pero may problema sa grounding sa secondary line. Kung maglalagay ka ng higit sa 2 kilowatts ng load sa circuit na iyon, magkakaroon ng mga problema. Lumingon si Goro at tumingin kay Tekashi sandali. Ilang taon ka na? 24. Paano mo nalaman ang tungkol sa isyu ng grounding habang nakatayo sa gate? Nakikita ko ang mga connection point mula rito. Mali ang anggulo ng clunk. Tiningnan ni Goro ang mga connection point. Pagkatapos ay pinapasok si Takashi. Si Takashi ay isang programmer sa pamamagitan ng pagsasanay, pero nag-iisip siya sa electronics. Sa unang oras, nakakita siya ng 3 problema sa wiring na hindi ko man lang alam. Inayos niya ang dalawa at gumawa ng listahan ng mga kinakailangang materyales para sa pangatlo. Idinagdag ko ang mga ito sa susunod na supply run. Ang dalawa niyang kasama, ang 50 taong gulang na si Hayashi, at isang Shansi at Atara, ay parehong may praktikal na kasanayan at sumang-ayon sa mga kondisyon. Ngayon ay 6 na kami, kasama si Shiro, na nagdala ng level 13 at 14 na farm modules. Ang mga croaker na ito ay inilagay sa bahagi ng ground floor na iniwan kong bakante. 4 na magkakahiwalay na enclosure, mga feed rack, mga linya ng tubig, at imbakan para sa mga feed na ibinigay ng system, lahat ay naroon maliban sa isang bagay na nagpapabuo sa isang sakahan. Nakatayo ako sa mga bakanteng enclosure na iyon, nakatingin sa 4 na dingding, sa bagong lagay, at sa mga kompletong sabsaban. Pikikashi, sabi ko, nakita ko na. Lumapit siya at tumabi sa akin. May isang agricultural property mga 5 kilometro sa hilaga. Ipinapakita ng satellite view ang ilang mga gusali na hindi pa gineba. May nag-aalaga ng mga hayop doon dati. Paano mo nalaman na umalis sila, dahil umalis na ang lahat? Tumigil siya. Tiningnan ko si Kane. Kinuha na niya ang kanyang jacket. Sumakay siya sa van at nawala ng 2 oras. Pagbalik niya, may mga ingay na nanggagaling sa van na hindi ko pa naririnig noon. Isang koro ng galit na mga boses mula sa cargo section, na nakilala ng mga puting lalaki bago pa man magbukas ang gate. Mga sisiw, mahina niyang sabi. 4 na manok at 2 kuneho. Nabalisa sa paglalakbay ng buhay na lalaki, ngunit ligtas at maayos. Tila nagkaroon ng napakakomplikadong umaga si Kane. May kaunting kasiyahan sa mukha ni Takashi. Tinulungan ko ang mga hayop na may pasok sa mga kulungan. Dumating si Nana para tingnan ang mga ito at agad na sinimulang suriin ang mga ito, tulad ng pagsuri niya sa lahat ng bagay. Nagpapalitan ng sistematiko. Naupo ang mga manok sa loob ng 1 oras. Mas matagal ang mga kuneho. Naupo si Shiro sa pasukan ng bahagi ng sakahan at pinagmasdan sila ng may lubos na propesyonal na focus hanggang sa pinagalitan ko siya at sinabihan na pumunta sa ibang lugar. Ginawa niya, ngunit napakabagal, lumapit siguro sa aking balikat. Kasama ba ito sa plano? Sinabi ni sister na hanapin mo ito mismo. Kaya ginawa ko. Nakakita siya ng manok na umiinom ng tubig. Marami na akong pinagtrabahuhan. Sabi niya karamihan sa mga tao, kapag hindi nila nakukuha ang inaasahan nila, ay nakaupo lang at naghihintay na dumating ito sa kanila sa ibang paraan. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Hindi niya kailangan. Nang gabing iyon, 2 miyembro ng Level 12 group, sina Hayashi at Ra, ang tahimik sa hapunan. Mas tahimik kaysa dati. Pagkatapos kumain, tinanong ko sila ng direkta kung ano ang kanilang itinatago. Tiningnan ni Hayashi ang kanyang mangkok ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niyang galing siya sa isang shopping mall sa Nishi-Inari. Isang grupo ng mga nakaligtas ang ginagamit ito bilang kanilang base. Mga 40 katao ang nagtutulungan upang pamahalaan ang mga mapagkukunan at bantayan ang mga shift. Naging maayos ang lahat sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay dumating ang ilan pang mga tao, hindi tulad ng mga refugee. Organisado sila ng husto. Malinaw ang hierarkiya, malinaw ang mga tungkulin, at kagamitan sa komunikasyon. Ang kanilang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Kazuma. Mahinahon ang boses, mga 40 taong gulang. Walang mga hindi kinakailangang aktibidad.
Binigyan ni Kazuma ang lahat ng nasa mall ng dalawang opsyon. Opsyon 1, manatili doon at magtrabaho sa loob ng kanyang istruktura. Opsyon 2, kunin ang kaya mo at umalis. May pinagbantaan ba siya? Tanong ko. Hindi niya kailangan, sabi ni Hayashi. Ipinaliwanag lang niya ang mga opsyon at naghintay. Nang humiling na umalis ang halos sangkatlo ng mga tao, buong kabaitan niya silang tinulungan na mag-impake at pagkatapos ay pinanood silang lumabas ng gate. Isang tahimik na sandali. -22 degrees sa labas. Ilan ang tao niya? Nang umalis kami, nasa bandang 70 degrees, at marami pang dumarating. Lumalabas ang kanyang mga tauhan para mag-recruit ng mga tao. Ang babaeng iyon, Sira, ang unang nagsalita. Pinag-usapan niya ang sistema. Alam niya kung ano ito. Sinabi niya na ang mga silungan na itinayo ng sistema ang tunay na mapagkukunan. Hindi pagkain o gasolina, kundi ang mga silungang ito. Tiningnan ko siya. Partikular niyang sinabi ito. Sinabi niya na nasakop na niya ang isang silungan. Natahimik ang mesa. Hanggang ngayon, inihahanda ko lang ang sarili ko para sa paparating na lamig. 30 araw sa -100 degrees. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng kahit level 30. Iyon ang pinakamalaking problema. Sa pinakamababa, tila malayo pa. Tinawag ko, Koshi. Nakatingin na siya sa akin. Gaano kabilis ka makakapag-set up ng radio receiver? Kailangan kong malaman kung anong mga frequency ang ginagamit ng mga consumer. Nag-isip siya ng mga 3 segundo. Bigyan mo ako ng 2 araw at ilan sa mga tamang component. Nang gabing iyon, gumawa ako ng listahan ng mga pyesa. Mga mapagkukunan ng System Notification Level 15 Residence 6 na plus Shiro Greenhouse Producing Farm Operational Livestock 4 Chickens 2 Rabbits Food Supply humigit kumulang 2 buwan para sa kasalukuyang balanse ng grupo 85,000 yuan oras na natitirang 12 araw mga thread na natukoy 2 ang lamig ang kalaban na pinlano ko, si Kazuma ang hindi ko pinaghandaan, ngunit pareho na silang realidad ngayon. Ang level 16 ay nagbibigay sa amin ng kusina. O mas tiyak, ang mga bahagi ng isang kusina, isang 4-burner commercial grade gas range, mga ibabaw na gawa sa papel na hindi kinakalawang na asero, isang ventilation hood, isang lababo na may drain assembly, at 30 metrong tubo na tanso na may 2 magkaibang diametro. Ang tubo na ito ay para sa sistema ng tubig. Inilalagay ng sistema ang lahat ng sabay-sabay at inaasahan na ako mismo ang gagawa kung paano ko ito ikokonekta. Sandaling tinitigan ni Goro ang mga tubo na tanso na iyon, marahil ay pinaplano sa isip ang kanilang ruta. 2 araw, sabi niya, mayroon tayong 8 araw, kaya kukuha ako ng 2. Walang tigil siyang nagtrabaho sa loob ng 41 oras. Alam ko dahil tiningnan ko ang oras kung kailan siya nagsimula, at kahit noong itinuwid niya ang kanyang likod, pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang basahan, at sinabing tapos na ang mga tubo. Kumain siya, natulog ng 6 na oras, at pagkatapos ay bumalik para tapusin ang pag-install ng range at pag-ventilate ng hood. Tinutulungan ko siya kung saan ko kaya. Kadalasan, lumalayo lang ako sa kanya at inaabot ko ang mga bagay-bagay kapag nagtatanong siya. Noong gabi ng 2 araw, nagluto ako ng nana rice, miso soup, at inihaw na isda na may delat ang sabaw. Hindi naman ito gaanong abala. Inihain niya ang pagkain sa isang natitiklop na mesa na nakasandal sa dingding, at sa unang pagkakataon, magkakasama kaming lahat. Walang masyadong nag-uusap. Mainit ang sopas. Amoy pagkain na ngayon ang kusina sa halip na alikabok ng semento at pandikit na pang-insulation. -7 degrees ang temperatura sa labas. Napakainit sa loob kaya hinubad ni Ken ang kanyang jacket. Umupo si Shiro malapit sa pinto at kumuha ng isang piraso ng isda mula kay Takashi, na kinain niya ng may pag-iingat. Tinapos ni Goro ang kanyang mangkok. Ibinaba ang kanyang mga chopstick at walang imak. Ganito ko nalaman na maayos ang lahat. Kumpleto ang kusina sa level 17. Dapat ay available ang boiler room sa level 18. Sa sandaling may hatid ang mga supply sa level 17, tiningnan ko ang mga kondisyon ng pag-unlock sa level 18. System UI Level 18 Unlock Bowl Status Blocked Region Preempted Not Net Water Circulation System Included Current Functional Status 70% Required Status for Unlock 100% Action Required Complete Water Circulation Loop including Return Line and Pressure Relation System will reevaluate until
Iniulat na pagkumpleto na tagpuan ko si Goro sa seksyon ng workshop at ipinakita sa kanya ang abiso. Binasa niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa sistema ng tubig at sinimulang kapkapan ang bawat koneksyon gamit ang kanyang mga kamay. Pagkalipas ng halos 3 minuto, nahanap niya ang problema. Ang isang bahagi ng linya ng pagbabalik, na iniwan niya para mamaya, ay umaagos na ang tubig at gumagana na ang lababo, kaya inakala niyang tapos na ang trabaho. 70%, halos sabi niya sa sarili. Walang pakialam ang sistema kung tumatakbo ang gripo. Sinuri niya ang buong loop. Hindi siya sumasagot. Kinuha lang niya ang kanyang pamutol ng tubo. Ang natitirang trabaho ay halos isang buong araw na tumagal, ang linya ng pagbabalik, ang balbula ng presyon, at isang flow regulator malapit sa basement access. Nang matapos ang trabaho, iniulat niya ang pagkumpleto sa pamamagitan ng interface. Sinuri ng sistema ng halos 8 segundo. UI ng sistema ng sirkulasyon ng tubig gumagana 100% level 18 na unlock, magagamit na ngayon ang sistema ng boiler. Agad ko itong pinili. Dumating ang mga bahagi ng sistema ng boiler sa basement. Ito ang perpektong lugar para dito. Ang antas sa ilalim ng lupa ng gusali ang bahaging pinakamatatag sa thermal, at ang pamamahagi ng init mula sa pinakamababang punto ay nangangahulugan na ang sistema ay gagana gamit ang convection, hindi laban dito. Naunawaan ito ni Goro nang hindi sinasabihan. Pagbaba ko, naiplano na niya sa isip ang mga tubo patungo sa mga itaas na palapag. Ang pag-install ay tumagal ng 3 araw. Ito ang pinakamasalimuot na bagay na aming naitayo. Hindi dahil mahirap ang kahit isang bahagi, kundi dahil kailangan nitong kumonekta ng perpekto sa lahat ng iba pa. Kailangang maabot ng mga tubo ang bawat silid. Ang presyon ay dapat na pantay sa 6 na magkakaibang punto. Ang boiler ay dapat na may mount ng perpekto ng patayo. Kailangan itong maayos na selyado at konektado sa ventilasyon sa paraang may lalabas ang mga nakalalasong gas sa halip na papasok. Kinabukasan, binuksan ko ang system spreadsheet ng boiler unit at sinimulang basahin ang mga operational notes. At pagkatapos ay nabasa ko ang isang linya na dapat ay nakita ko na noon pa. Mga kinakailangan sa panggatong ang sistema ng boiler ay gumagana sa kahoy, karbon, at diesel fuel. Ang katalogo ng supply ng sistema ay hindi kasama ang anumang uri ng panggatong. Ang pagkuha ng panggatong at patuloy na supply ay responsibilidad ng operator ng shelter. Naupo ako roon nang natigilan ng ilang sandali. Gumawa ang sistema para sa akin ng boiler na nangangailangan ng gasolina, ngunit wala itong balak na ihatid ito. Tiningnan ko ulit ang delivery. Ang boiler, mga tubo, mga fitting, control unit, lahat ay perpekto at kumpleto. Ngunit kung walang masusunog, ito ay ganap na walang silbi. Pumunta ako sa bintana na nakaharap sa silangan at tiningnan ang hanay ng mga puno. Ang kagubatang iyon sa silangang hangganan ay isang magandang pinagkukunan ng kahoy. Karamihan ay mga puno ng cedar at cypress, medyo siksik. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kinakailangan ng isang permit para magputol ng kahoy doon. Ngunit sa kasalukuyang mga pangyayari, ang salitang permit ay nag-expire na 10 araw bago nito. Nagsimulang magtrabaho sina Ken at Takashi kinabukasan. Mayroon akong 2 worry, isang chainsaw na binili ko sa isang flea market, at ang 2 taong maaaring magpatakbo ng mga ito ay nagtatrabaho sa 2 oras na shift. Hindi ito dahil sa pagod, kundi para makontrol ang lamig. Nang matapos ang mga ito, nakapag-imbak na kami ng sapat na kahoy sa loob ng silangang pader para patakbuhin ang boiler sa loob ng 4 na araw. Hindi iyon sapat. Hindi talaga. Kailangan namin ng 3 buwang supply. Sinabi ko sa kanya habang kumakain, at sinimulan ni Cam ang pagkalkula. Dahil sa kasalukuyang konsumo ng boiler, ang 3 buwan ay nangangahulugan ng maraming puno. Sabi ko, araw-araw kapag ligtas sa labas, magpuputol tayo ng kahoy. Tumango si Takashi. May iba na siyang iniisip. Napansin ko sa paraan ng pagkiling niya. Anong problema? Tanong ko. Ginagawa ko ang radio receiver na iyon, sabi niya. Natapos ko na ito ngayong hapon. Ginawa niya ito mula sa mga piyesang binili ko noong huling pagpunta ko sa bayan. Ang biyaheng iyon ngayon ay parang ibang dub. Ang lungsod ay parang isang lungsod noon. Bukas ang mga tindahan. Ang temperatura ay -14 degrees lamang. Inayos niya ang receiver sa isang workbench sa kanyang seksyon ng shared workspace.
Isang compact unit na naglalaman ng digital frequency scanner at antenna wire na nakakonekta sa isang maliit na speaker. Pinadaan niya ang wire sa isang butas sa silangang pader. Pagkatapos ng hapunan, binuksan niya ito, at kami. Nagsiksikan ang lahat sa paligid ng workbench, nakikinig sa tunog ng kaluskos. Paminsan-minsan ay may ilang boses na lumalabas. Karamihan ay personal. Mga taong sinusubukang kontakan ang kanilang mga pamilya gamit ang mga radyo sa bahay. Ilang automated emergency broadcast na tumigil sa pag-update 2 araw na ang nakalilipas. Sa isang lugar sa Hilaga, isang ham operator ang nagbo-broadcast ng datos ng panahon sa walang laman na kalangitan. Pagkatapos ay natagpuan ni Takashi ang frequency. Ang boses ay ganap na tahimik. Hindi ang uri ng katahimikan na sinusubukang iProject, ngunit ang uri ng katahimikan na isang propesyonal na tatak. Pagpapadala ng radyo, secured ang Sector 7C. Bilang ng inventaryo, 2 linggo supply ng pagkain, 40 tauhan ang natanggap strukturang operasyonal paglipat sa Sector 9 ata, 4 na oras na nakumpirma ang resibo. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos ay isa pang boses, sa parehong tono, ang nagkumpirma. Autorisado ang Sector 9A. Tiningnan ko si Takashi. Sector 9A, sabi niya. Binuksan niya ang isang magaspang na mapa sa kanyang laptop, na ginawa mula sa road science at satellite imagery. Itinuro niya ang isang lugar na mga 7 kilometro ang layo. 7 kilometro. Tumayo ako at naglakad papunta sa silangang bintana. Madilim sa labas. Ipinapakita ng outdoor sensor ang temperatura sa -26. Nakikita ko ang linya ng mga puno bilang isang madilim na anino laban sa mahinang liwanag ng kalangitan. Naisip ko ang boses na iyon sa radyo. Secured ang Sector 7C. Hindi ito ang wika ng isang baguhan. Ito ang grid coordination. Pag-uulat ng inventaryo. Sino mang humahawak ng komunikasyon para kay Kazuma ay nakagawa na nito dati. Marahil kahit si Kazuma mismo. Bumalik ako sa mesa at minarkahan ang Sector 9A sa mapa ni Takashi. Kinabukasan ng gabi, hinanap ako ni Gor. Wala siyang sinabi. Ikaniling niya lang ang kanyang ulo patungo sa silangang bintana. Tumingin ako sa abot tanaw sa direksyon ng Sector 9A. Isang kulay kahel na liwanag ang kumalat sa abot tanaw. Hindi parang bombilya, kundi isang bagay na mas malaki. Sabi ng Firemaster, hindi, sagot ko. Tingnan mo ang mga kulay. Ang apoy ay kulay kahel at puti. Ito ay malalim na pula at halos magkapareho. Ito ay mga flare, mga signal flare, o isang bagay na sadyang sinisindihan. Pinagmasdan ko sila sandali. Ito ang kanilang paraan ng pagmamarka ng kanilang teritoryo sa gabi, para malaman ng lahat sa loob ng 20 kilometrong radius na kanila na ang lugar na ito ngayon. Nakatayo si Goro sa tabi ko, pinapanood ang flare. Nakatayo si Shiro malapit sa gate, nakaharap sa silangan. Hindi gumagalaw, 7 kilometro, sabi ni Goro. Oo, sabi ko, bumalik siya sa trabaho niya. Hindi niya ako tinanong kung ano ang gagawin ko tungkol doon. Dahil sa ngayon, alam na niyang sasabihin ko sa kanya kapag nalaman ko na. Nagsama-sama ang mga level 24 at 25, at maingat kong binasa ang mga opsyon sa pag-upgrade bago pumili ng kahit ano. System UI, Level 2, 4, 2, 5 combined upgrade. Pumili ng isa. Option A, ang pinalawak na kapasidad ng boiler ay nagpapataas ng output ng init ng 60%. Sinusuportahan ang hanggang 25 residente. Inirerekomenda para sa mga silungan. Inaasahan ang paglaki ng populasyon. Option B, mechanical ventilation system na may ganap na sirkulasyon ng hangin at pagsasala para sa operasyon ng selyadong silungan. Babala sa panlabas na temperatura na mas mababa sa -70 degrees Celsius. Ang passive ventilation ay nagiging hindi gumagana ng walang mechanical ventilation. Ang naipon na CO2 sa selyadong silungan ay umaabot sa mga kritikal na antas sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Sa ibaba ng parehong opsyon ay ang mga paalala ng system na nabasa ko na. Paalala, ang Emergency Advance Unlock ay magagamit para sa mga hindi napiling opsyon. Ang alokasyon ng mga materyales sa gastos para sa susunod na 3 antas ay magiging 0. Hindi maaaring mapawalang bisa ang parusang ito. Binasa ko ang babala para sa opsyon B ng 3 beses. Ang passive ventilation ay titigil sa paggana sa 70 degrees Celsius.
Kasalukuyan kaming nasa minus 26 degrees Celsius at bumababa ang temperatura. Ayon sa datos na sinusubaybayan ko, aabot sa 100 degrees Celsius ang temperatura. Nangangahulugan ito na sa isang punto, marahil sa loob ng 3 linggo, mapupunta tayo sa isang ganap na nakasarang silungan na walang akses sa labas ng hangin. Kung walang mekanikal na bentilasyon, lahat ng nasa loob ay mamamatay dahil sa pagkalason sa CO2 sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Ang opsyon A ay nagbibigay sa atin ng mas maraming init. Mabuti ang mas maraming init, ngunit kung mamamatay tayo sa pagkasakal, walang halaga ang init na iyon. Ang problema ay ang parusa. Ang zero na alokasyon ng material para sa 3 antas ay nangangahulugan na ang sistema ay magpapadala lamang ng mga walang laman na lalagyan sa susunod na 3 antas. Mawawalan tayo ng halos 1 linggo ng oras sa pagdevelop. Hindi natin matatanggap ang mga materyales na dapat nating matanggap para sa susunod na yugto. Tiningnan ko ang kalendaryo sa aking telepono. May 8 araw na natitira hanggang sa malupit na taglamig. Pinili ko ang option B at inactivate ang Emergency Advance Unlock. Lumabas ang screen ng kumpirmasyon. Naka-unlock ang sistema ng bentilasyon. Paalala, ang alokasyon ng material para sa levels 26, 27, at 28 ay 0. Ang parusang ito ay naitala at hindi na maaaring baligtarin. Sinabi sa akin ni Gore. Binasa ko ang notification sa aking balikat. Walang laman ang mga kahon hanggang 3 palapag. Sabi niya, oo. Natahimik siya sandali. Sa bagay, mas maraming init ang nalilikha ng boiler sa isang saradong espasyo. Tumataas ang kahusayan. Siguro hindi natin kailangan ng expansion. Sabi ko, iyon din ang naisip ko. Pwede mo naman sanang sabihin yan. Ako na ang unang nagkalkala. Gumawa siya ng tunog na hindi nakakatawa. Bumaba siya para i-install ang ventilation. Pagsapit ng hapon, gumagana na ang mechanical system. Tahimik at patuloy na paggalaw ng hangin ang nararamdaman sa loob ng gusali. May pumapasok na sinalang hangin, at may lumalabas na nakalalasong hangin sa selyadong tambutso. Nasa loob ng ligtas na saklaw ang CO2 level sa sensor na inilagay ni Prakashi sa pangunahing koridor. 29 degrees ang temperatura sa labas. 8 araw na lang ang natitira. 7 kilometro ang layo ng mga tao ni Kazuma. Ligtas, mainit, at humihinga ang lahat ng nasa loob. 6 na tao at isang aso na nagbabantay sa bakod kada 2 oras. May magsabi man o hindi, ang boiler ay pinapagana ng mga troso. Ang kahoy ay nagmumula sa mga puno, at ang kagubatang iyon ay naroon pa rin. Sapat na iyan sa ngayon. Update sa katayuan ng sistema. Mga mapagkukunan antas 25 sistema ng boiler operasyonal na panggatong-panggatong kahoy patuloy na supply mula sa Eastern Tree Line kasalukuyang stock 3 linggo bentilasyon ganap na mechanical aktibo residensya 6 na plus sinimulan aktibidad ng marauder na kumpirma 7 kilometro silangan oras na natitirang 8 araw. Natitirang 85,000. Mga antas ng parusa 26, 27, 28 mga antas ng materyales 26, 27, at 28 na ihatid na ang mga kahon. Hindi ito isang aksidente. Ibinaba ng sistema ang mga lalagyan sa tamang oras. Parehong laki, parehong marka, at nang buksan ko ang mga ito, walang laman sa loob. Malinis na plastik na dingding, buo ang mga takip, at hangin lamang. Ang parusang tinanggap ko para sa bentilasyon ay nagbubunga na ngayon. Binuksan ng guro ang unang kahon, tumingin sa loob, isinara ito, binuksan ang pangalawa, at pagkatapos ay isinara ito. Humakbang siya pabalik, nakakrus ang mga kamay. Alam mo, sabi niya. Hindi iyon isang akusasyon, ito ay katotohanan lamang. Alam ko, alam ko. Tiningnan niya ang tambak ng mga walang laman na kahon, medyo galit pa rin. May dahilan siya. Kinuha niya ang isang walang laman na kahon at dinala ito sa bodega para gamiting rack. Inisip niya ang mahahalagang bagay hanggang sa huling hininga. Ang 3 palapag na ito ay hindi nasira nang walang mga bagong kagamitang ikakabit. Walang magagawa, ngunit marami pang magagawa. Sina Ken at Takashi ay nasa kagubatan araw-araw kapag gumaganda ang panahon upang mag-ipon ng kahoy sa silangang pader. Minomonitor ni Nana ang output ng greenhouse at inayos ang schedule ng pag-iilaw ayon sa pangangailangan ng mga halaman.
Sina Hayashi at Ra ang pumalit sa pang-araw-araw na maintenance, sinusuri ang mga seal, sinusubaybayan ang presyon ng boiler, at tinatala ang mga pagbasa ng CO2. Gumagana ang shelter. Gumagana ito ng walang mga bagong bahagi dahil napaka-eksaktong pagkakagawa nito kaya hindi na kailangan ng mga bagong piraso sa lahat ng oras, at hindi iyon nagkataon. Ang lahat ay inilaan para sa magkakasunod na pagbuong ito. Nakumpleto ang level 20, at dumating ang armory kasama ang level 29. Diretso ang paghahatid, isang steel gun cabinet na may lock ang mechanism na konektado sa system interface. 4 na hunting rifle na may mga basic sight at 400 rounds ng bala sa mga selyadong kahon. Binasa ko ang abiso bago ko hawakan ang kahit ano. Abiso sa sistema, mahalaga ang sistema ng armory. Lahat ng baril ay direktang irerehistro sa pangalan ng mga residente ng shelter kapag naibigay na. Ang pagbibigay ng anumang rehistradong baril sa isang hindi rehistradong individual ay magreresulta sa 48 oras na lockout sa lahat ng paghahatid ng supply ng armory sa hinaharap. Ang pagpaparehistro ay nangangailangan ng buong pangalan, shelter, kumpirmasyon ng paninirahan, at pagkilala sa sistema. Ang mga hindi rehistradong individual ay hindi maaaring kumuha o gumamit ng mga baril na inisyu ng sistema. Tinawag ko ang lahat sa pangunahing silid. 7 kami. Ipinaliwanag ko sa kanila ang lahat tungkol sa sistema ng pagpaparehistro. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mga parusa? At bakit ito kinakailangan? Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila na magrerehistro ako ng 4 na tao ngayong gabi, ako, si Goro, Ken, at si Nana. Ikashi, Hayashi, at Rakako ay irerehistro bukas pagkatapos silang makausap ng privado. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanila. Matagal na sila rito at nakuha na nila ang aking pangunahing tiwala. Ngunit ang pagpaparehistro ng baril sa loob ng sistema ay permanente. At ayaw kong madaliin ito. Tumanggo agad si Ikashi. Tiningnan ni Hayashi ang rifle cabinet at sumang-ayon. Sinabi lang ni Rakako, naiintindihan ko. Nang unang gabing iyon, hinawakan ni Ken ang mga rehistradong armas. Sinusuri niya ang bawat rifle ng may parehong katiyakan tulad ng ginagawa niya sa lahat ng iba pa, dahan-dahan, lubusan, mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Tinuruan niya si Goro kung paano magkarga at mag-clear. Ginawa ito ni Goro nang walang anumang sigasig, ngunit sa parehong katumpakan na ipinapakita niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Umaasa ako na makakakuha tayo ng isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Kukunin ko, sabi ni Cain, habang nakatingin sa mga ripple sa pangangaso. Tinanong ko, ano ang nasa isip mo? Sumagot siya, isang bagay na may maayos na distansya. Mayroon tayong linya ng mga puno. Anumang manggagaling sa silangan ay kailangang tumawid sa isang bukas na bukid bago makarating sa bakod. Sapat na ang isang ripple sa pangangaso para sa distansyang iyon. Pumayag siya ng walang pagtatalo. Iniisip niya ang fields of fire. Mabuti. May mga camera rin na available sa level 29. 12 unit, weatherproof housing, night vision capability, at isang central recording unit, na ikinonekta ni Tikashi sa monitor sa pangunahing workbench sa loob ng 2 oras pagkatapos may hatid. Pagsapit ng gabi, nakita na namin ang bawat daan papunta sa gusali, ang access road mula sa highway, ang eastern parameter sa kahabaan ng linya ng mga puno, ang southern at northern French lines, at ang main gate. Naupo siya sa harap ng monitor at hindi gumalaw ng matagal. Hindi dahil may nangyayari, kundi dahil nakikita niya ang lahat, at naiintindihan niya ang mga normal na tanawin bago makilala ang mga abnormal. Lagyan ng label ang mga kamera. Sinabihan ko siyang lagyan ng numero ang mga ito. Tandaan ang kanilang mga anggulo at mga sakop na zona. Kapag may nangyari, gusto kong sabihin mo lang ang kamerang pang-4 at malalaman ko na kung ano ang tinitingnan ko. Sinimulan niya ang paglalagay ng label. Ang kamerang pang-4 ay nakaharap sa hilagang silangan, tinatakpan ang bahagi ng chain link fence na tumatakbo mula sa likuran ng property hanggang sa linya ng mga puno. Ito ang pinakamalayo na punto mula sa gate. Medyo malabo ang imahe mula sa kamerang ito kaysa sa iba. Mas nahihirapan ang night vision sa ganitong distansya. Saka lang ako ginaising ni Shiro. Hindi siya tumahol. Nakatayo siya sa pinto ng kwarto ko, gumagawa ng mahina at matatag na ingay. Ang ingay ay nangangahulugan na may tao sa labas at may naramdaman siyang banta. Bago pa ako makabalik sa aking ulirat,
Tumayo ako, isinuot ang aking bota, at tumakbo diretso sa monitor room. Naroon na si Akashi. Ang kamerang pang-apat ay nakatayo na parang anino sa labas ng floodlight. Perpektong tahimik. Hindi niya sinusubukang umakyat palabas, ni hindi siya gumagalaw ayon sa mga parameter. Nakatayo lang ako roon, nakatingin sa gusali. May hawak siyang kung ano, pero hindi ito malinaw dahil sa mababang resolution sa ganitong distansya. Siguro isang notebook o ibang device. Lumapit si Shiro at tumabi sa akin. Ganun pa rin ang ingay niya, habang nakatingin sa monitor. Ang tagal na, tanong ko kay Tekashi. Nandoon na siya simula nang umupo ako, siguro bago ka pa dumating. Lumitaw siya sa pinto mga 10 minuto ang nakalipas, handang-handa, hawak ang rifle. Pwede akong lumabas sa gilid ng pinto at umikot sa linya ng mga puno mula sa likuran. Sabi ko, hindi. Naghintay siya. Hindi tayo lalabas, titignan lang natin kung nagmamasid siya. Ang paglabas ay nangangahulugang nakita na natin siya. Ang pananatili sa loob ay nangangahulugang tulog tayo o wala tayong pakialam. Sa alinmang kaso, mas kaunti ang impormasyong makukuha niya. Ibinaba ng bahagya ni Cain ang kanyang rifle. Hindi niya ito nagustuhan. Nakikita ko, pero naghintay siya. Ang anino ay nakatayo sa harap ng 4 na kamera sa loob ng 23 minuto. Pagkatapos ay lumingon ito at naglaho pabalik sa linya ng mga puno sa silangan. Walang nakatulog ng maayos pagkatapos noon. Kinaumagahan, may marka sa gate na may pulang spray paint. Ang parehong kaji na nakita ko sa mga divider ng highway 3 linggo na ang nakakaraan. Si Genyo, sa pagkakataong ito ay walang anumang palaso. Tanging ang karakter lamang ang direktang iginuhit sa gitna ng panel ng gate. Napaka-presko na kung lumabas ako 1 oras bago nito, makikita ko sana siyang nag-i-spray. Nakatayo ako sa harap nito ng ilang sandali sa matinding lamig. Natagpuan na ng mga tao ni Kazuma ang lokosyong ito. Alam nilang hindi bakante ang gusaling ito. Ang aming mga ilaw, ang usok mula sa boiler, ang tambucho, at ang antena wire na inilagay ni Tekashi sa dingding. Naitala na nila ito sa kanilang grid system. Ang sector something ay isang notasayon sa kanilang database, isang lugar na kailangan nilang balikan. Kinuhanan ko ng litrato ang marka gamit ang aking telepono at pumasok sa loob. Hindi ko sinabi sa lahat noong nag-almusal. Sinabi ko lang kina Ken, Tekashi, at Goro. Malalaman din ng iba sa takdang panahon. Pero sa ngayon, wala silang magagawa sa impormasyong ito. At ang hindi kinakailangang pag-aalala ay pag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunan na walang resulta. Sinusukat niya ang pagbaha. Sinabi ni Chin na naghahanap siya ng mga mahinang link. Ang seksyon malapit sa camera 4 ay chain link pa rin. Minama pa niya iyon. Alam kong kailangan natin ng matibay na panel. Sumagot ako, kukunin natin sila. 2 palapag na lang ang layo natin sa pagsasaayos ng bakod. Halos hindi siya nakinig. Kinahapunan, isang anunsyo ng gobyerno ang narinig sa radyo. Isang opisyal na boses, na tila nagbabasa ng isang paulit-ulit na script, ang nagsabi, paunawa sa mga residente ng Osaka Prefecture, isang mandatory evacuation order ang ipinapatupad na ngayon para sa lahat ng urban area. Ang mga emergency shelter ay naitayo na sa loob ng bansa. Lahat ng mamamayan ay hinihimok na pumunta agad doon. Hinihiling na, inaasahang bababa ang temperatura sa ibaba ng tolerance ng tao sa susunod na 48 hanggang 72 oras. 48 hanggang 72 oras, o 2 araw. Nasa pangunahing silid ang lahat. Narinig na ito ng lahat. Nasa mesa ang radyo, paulit-ulit na pinapatugtog ang parehong loop. Tumingin sa akin si Nana. Aalis na ba tayo? Hindi. Ang mga emergency shelter ay magiging malalaking gusali na puno ng mga tao, lahat ay nangangailangan ng init, pagkain, at tubig, na pinamamahalaan ng gobyerno na hindi pa nakakapagpatatag ng kapaligiran sa loob ng 1 buwan. Tiningnan ko ang iba pa sa silid. Mayroon kaming init, pagkain, tubig, at mga dingding na tatagal. Tumahimik. Patugtog muli ang radyo. May bisa na ang mandatory evacuation order. Pinatay ito ni Goro. Pagkalipas ng 2 araw, naihatid ng sistema ang level 30. Mga materyales sa level 30, pag-install ng emergency thermal barrier, full perimeter thermal reinforcement, na-upgrade na window silang, subflow heating layer para sa basement level, na-upgrade na shelter tolerance, -85 degrees Celsius sustained.
Paalala, ang upgrade na ito ay isang kritikal na threshold. Kakailanganin ang mga karagdagang pagpapahusay sa istruktura upang mapanatili ang kakayahang mabuhay sa mga temperaturang mas mababa sa -85 degrees Celsius. Automatikong nagpatuloy ang pag-install sa buong gabi. Ito ang unang pagkakataon na pinangasiwaan ng sistema ang pag-install ng walang aming pagsisikap. Paggising ko, iba ang pakiramdam ng mga dingding. Hindi sa paningin. Ngunit mas mahusay na ngayon ang kakayahang mapanatili ng gusali ang init ng boiler. Tulad ng isang selyadong thermos, pinapanatili nito ang temperatura kumpara sa isang bukas na lalagyan. Ang nasa panlabas na thermometer ay -42. Tinipon ko ang lahat sa pangunahing silid at ipinakita sa kanila ang level 30 notification, ang bagong tolerance rating, at ang temperatura sa labas. Matagal na tinitigan ni Goro ang display, pagkatapos ay lumingon sa akin. Alam mo na ang numerong ito. Sabi niya, level 30. Pinagtatrabahuhan mo na ito simula noong araw na dumating ako. Sabi ko, oo, bakit 30? Dahil ang 30 ang punto kung saan ligtas na tayo sa panganib na mamatay sa lamig at makapag-isip tungkol sa ibang mga bagay. Dahan-dahan siyang tumango, at kasama sa iba pang mga sinabi niya ang lalaking nagpinta ng aming gate. Ang temperatura sa labas ay -42 at bumababa. 2 araw na mula nang ipatupad ang utos ng paglikas. Walang tao sa lungsod. Tahimik ang daanan sa loob ng 18 oras. May 7 tao sa loob ng level 30, at isang aso, na kasalukuyang nakaupo sa harap ng monitor ng camera 4 na parang nagbabantay. Hindi na lang ang lamig ang problema ngayon. Hindi na rin ito ang pinakamalaking problema. Pero nandito pa rin kami. Katayuan ng gusali, level 30, na-activate na ang emergency thermal barrier. Kayang tiisin ng silungan ang hanggang -85 degrees Celsius. May mga baril na nakarehistro para sa 7 residente at kay Shiro para sa 4. 3 ang nakabinbin. Gumagana na ang camera system. May 12 unit na gate na minarkahan ng mga Chasm Scout. Nakumpirma na ang lokasyon sa kanilang grid. Halos walang tao sa lungsod. Tapos na ang mga antas ng parusa. Magpapatuloy ang normal na supply ng materyales sa level 31. 2 araw ng tahimik ang mga kalsada. Hindi lang tahimik, kundi walang tao. Walang kahit isang sasakyan ang nakita sa aming access road simula nang ipatupad ang evacuation order. Paminsan-minsan, may anino na nakikita sa malayong highway. May mabilis na naglalakad, nang hindi humihinto. Pagsapit ng 2 araw, wala na rin ang mga iyon. -60 na ang thermometer sa labas ngayon. Ang boiler ay tumatakbo sa 8 oras na fuel cycle. Nang bumaba ang temperatura sa ibaba -45, napilitan sina Cain at Takashi na tumigil sa pagsibak ng kahoy. Imposibleng magtrabaho sa labas gamit ang mga gamit na mayroon kami sa ganitong antas ng lamig. Sa kasalukuyan, mayroon kaming sapat na stock para sa 3 linggo. Pagkatapos noon, tataas ang temperatura o kailangan naming maghanap ng ibang paraan. Sinimulan ko ng pag-isipan ang daan na iyon. Pero mamaya na lang iyon. Ang temperatura sa loob ay nasa +4 degrees Celsius. Nangangitlog na ang mga manok. Umusbong na ang mga unang gulay sa greenhouse. Normal ang pagpapakita ng CO2 sa koridor. 7 tao ang buhay at ligtas sa isang gusaling ladrilyo na nasa -7 degrees Celsius. Dahil itinayo namin ito sa tamang pagkakasunod-sunod, nang walang iniwang anuman. Sa loob ng halos 4 na oras, tila kontrolado ang lahat. Pagkatapos ay itinaas ni Tekashi ang kanyang kamay mula sa istasyon ng radyo. Nakaturo ito sa amin. Sabi niya walang broadcast. Ang transmission ay nakaturo sa aming partikular na frequency. Lahat ng tao sa pangunahing silid ay naging bato. Ang boses na nagmumula sa speaker ay napakalinaw sa kabila ng distansya. Isa itong lalaki, marahil ay nasa edad 40. Kalmado ang tono niya, walang anumang pagkukunwari. Ako si Kazuma. Maganda ang pasilidad na pinapatakbo ninyo. Nirerespeto ko iyan. Ang mga gusaling tulad ng sa inyo ay dapat manatiling ligtas at gumagana, hindi dapat sunugin ng mga taong hindi ito pinahahalagahan. Nagmumungkahi ako ng isang kasunduan sa pagtatrabaho. 20% ng inyong buwanang supply ay ihahatid sa isang lokasyon na aking tutukayan. Bilang kapalit, ang inyong pasilidad ay nasa ilalim ng aming proteksyon. Walang panghihimasok. Walang sapilitang panghihimasok.
Mayroon kayong 48 oras para tumugon sa frequency na ito. Natapos ang transmission. Katahimikan. Proteksyon mula saan? Tanong ni Ken. Dagdag ni Goro, at hindi siya nagbibiro. Tumingin ako sa radyo. Ang 20% ng supply ay tila 70% na kasunduan. Sa unang tingin, makatwiran naman. Ngunit ang pagbibigay kay Kazuma ng 20% ay nangangahulugan na malalaman niya kung ano ang mayroon tayo. Nangangahulugan iyon ng regular na pakikipag-ugnayan, regular na pagsusuri ng inventaryo, at ang kanyang presensya sa aming delivery point. Nangangahulugan iyon na ang kasunduang ito ay hindi kailanman magiging kanya. Maaari itong baguhin kung gugustuhin. Sa pamamagitan ng isang lalaking may 100 katao at sasakyan, hindi namin maaaring ihinto. Hindi ako sumagot. Lumipas ang 48 oras. Ginugol ko ang oras na iyon sa pagtatrabaho. Nagsimula nang dumating ang mga supply para sa level 31. Sa wakas ay dumating na ang mga bakal na panel ng bakod na dapat ay darating sa level 29. Gumugol sina Goro at King ng 2 araw sa pagkabit ng mga ito sa mga seksyon ng chain link, lalo na sa hilagang silangang bahagi na itinala ng scout gamit ang camera 4. Sa ika-49 na oras, bumalik ang radyo. Parehong tunog, parehong katahimikan. Napansin ang katahimikan. Nangangahulugan ito na nag-iisip ka. Matalino ang pag-iisip, pero mag-isip ng mabilis. Tumayo ako sa tabi ng radyo ng ilang sandali. Pagkatapos ay umupo sa tabi ni Tikashi. Maaari mo bang gawing mas mahina ang signal natin kaysa sa aktwal na katangian nito? Gusto kong isipin ng nakikinig na maliit lang tayo. Nako, walang espesyal sa pagbibigay ng mas kaunting kuryente. Pinag-isipan ito ni Tikashi. Problema sa hardware, hindi software. Kailangan nating bawasan ang transmission power at sadyang maglagay ng interference sa papalabas na signal. Hindi naman mahirap, pero kailangan natin ng katumpakan. Tumigil siya sandali. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagpapaganda nito. Matutukoy ang artificial na interference kung eksperto ang nakikinig. Tinanong ko, eksperto ba si Kazuma? Profesional ang setup niya. Alam ng sino mang nagpapatakbo nito. Magagawa mo ba iyon? Tumigil siya ng kaunti pa. Oo, inabot siya ng 70 minuto. Binago niya ang transmission unit. Nagdagdag siya ng isang component na nagpapabago sa signal sa isang partikular na paraan, katulad ng nangyayari sa mga lumang kagamitan at mahinang pinagmumulan ng kuryente. Nang masiyahan, sinubukan niya ito ng 2 beses. Pinindot ko ang kiniriyo. Pinanatili kong mahina at pagod ang boses ko, na parang may taong sobrang ginaw at pagod. May 7 tao rito. Malapit nang maubos ang pagkain. Maaari itong tumagal ng 1 buwan pa. Wala tayong maibabahagi. Nakasurvive lang tayo. Binitawan ko ang key. Nagkaroon ng 20 segundong katahimikan. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Kazuma. Naiintindihan ko. Susuriin namin. Natapos ang transmission. Tumingin ako kay Takashi. Tumingin siya sa akin. Susuriin namin, sabi niya, ibig sabihin ay may ipapadala siya. Tiyak na mangyayari iyon. Kinumpirma na ito ng scout na may camera 4. Pero kung sino man ang ipapadala niya ngayon ay hahanap ng isang mahinang grupo na may kasamang pagkain na pang 1 buwan at sirang radyo. Ang makikita nila ang makakakumbinsi sa kanila na hindi. Kailangan kong siguraduhin na ang makikita nila ay tugma sa ating kwento. Sinabi ko kay Kay na kapag dumating ang susunod na scout, 1 ilaw lang ang dapat nakabukas sa gusali. Dapat may makikitang tumpok ng kahoy. Pero ilipat ang anumang maliliit na bagay sa basement bago pa man sila dumating. Hindi dapat may paggalaw sa paligid. Sinubukan ni Kay na magprotesta. Alam kong mali ito sa pakiramdam. Pero hindi pa tayo handa para sa isang direktang komprontasyon. Kailangan pa natin ng 2 palapag. Hindi niya nagustuhan, pero pumayag siya. Pagkalipas ng 3 araw, gin-icing ulit ako ni Shiro. Pangalawang kamera, hindi pang-4, kundi pangalawa, na tumatakip sa daanan at sa pangunahing gate. May anino na naglalakad mula sa highway. Mabagal siyang naglalakad. Mag-isa lang siya. Pinagmasdan ko siyang mabuti ng 1 minuto. Nakarating siya sa gate at huminto. Bago ko pa maintindihan kung bakit, parang pamilyar sa akin ang tindig niya. Ang paraan ng pagtayo niya, ang bigat niya sa isang gilid at ang mga braso niya ay nakahalukip-kip sa dibdib para protektahan ang sarili mula sa lamig. Nakita ko na ito dati.
Kilala mo ba siya? Tanong ni Kay mula sa pinto. Pinapanood din niya ang lahat ng nasa monitor. Oo, pumunta ako mismo sa gate. Nang buksan ko ito, tumangala siya. Saki, nakabihis na siya para sa matinding lamig. Nakahanap siya ng lugar sa pagitan ng lungsod at dito. Tuyo ang mukha niya dahil sa hangin, at matagal na siyang naglalakad kaya nanginginig ang mga binti niya. Pero nakatayo siya, may malinaw na kinang sa mga mata niya. Nang makita niya ako, tatlong magkakaibang ekspresyon ang bumalandra sa mukha niya sa loob ng 2 segundo. Una, ginhawa, tapos parang panghihinayang, at pagkatapos ay parang hindi mabasa. Alam mo na kaya ka tumigil sa pagsagot. Hindi iyon tanong. Sabi ko lang, tuloy ka. Pareho lang ang mga kondisyon ng lahat. Kung magtatrabaho ka, dito ka mananatili. Kung titigil ang trabaho, kailangan mong umalis. Sinubukan niyang maghanap ng kung ano sa mukha ko. Siguro galit, o ang paghingi ng tawad na pinag-iisipan niya mula pa kanina. Wala siyang nakita. Sige, sabi niya. Umatras ako at pinapasok siya. Pagpasok namin, nakatayo si Shiro sa koridor. Tiningnan niya si Saki pero hindi siya lumapit sa kanya. Hindi siya umungol. Patuloy lang siyang nanonood, sa paraan ng pagtingin niya sa mga bagay na hindi pa niya napagdesisyonan. Tiningnan siya ni Saki, at tiningnan niya si Saki. Pagkalipas ng ilang sandali, lumingon siya at pumunta sa bahagi ng bukid. Madalas pumunta doon si Shiro kapag hindi siya makagawa ng konklusyon pagkatapos suriin ang isang bagay. Nang gabing iyon, nirehistro ko si Saki sa system. 7th full resident. Itinala ko ang oras at petsa ng pagpaparehistro, tulad ng ginagawa ko sa lahat ng iba pa. Maya-maya, nakasalubong ko si Nana sa pasilyo malapit sa boiler. Layuan mo siya, mahina niyang sabi. Walang hamon. Alam ko. Tumanggo siya ng isang beses at bumalik sa greenhouse. Hindi na siya nagpaliwanag pa, at hindi naman kailangan. Nararamdaman ni Nana ang mga bagay-bagay tulad ng pagkaunawa ni Takashi sa mga kagubatan, at pagkaunawa naman ni Goro sa mga problema sa istruktura. Mabilis, tahimik, at tumpak. May nalaman na siya tungkol kay Saki sa loob ng unang oras, at binabalaan niya lang ako. Alam ko na ito, pero naging kapaki-pakinabang ang mga sinabi niya. Ang temperatura sa labas ay -63 at bumababa. Walang tao sa lungsod. Walang tao sa daanan. Tahimik ang radyo sa loob ng 3 araw. Simula nang sabihin ni Kazma na mag-iimbestiga kami. Tiyak na may darating para mag-iimbestiga, pero hindi namin alam kung kailan. Sa loob, isinasagawa ang mga paghahanda para sa level 30. 7 tirahan at si Shiro. Ang mga panel ng bakod sa hilagang silangan ay matibay na ngayon. Ang mga kahoy ay nasa silong, hindi nakikita mula sa labas. Sa gabi, iisa lang ang ilaw na umiilaw sa buong gusali. Sa loob ng ilang sandali, eksaktong-eksakto ang hitsura namin gaya ng inaasahan ni Kazma. Sapat na iyon. Dumating ang unang kargamento ng mga reinforced wall panel at mga seksyon ng bakal na bakod kasama ang level 31. Nakatayo si Gorm sa tabi ko nang dumating ang mga supply. Tiningnan niya ang malalaki at matibay na mga istaka na bakal, na paunang binutas para sa pag-mount ng poste. Ang bawat seksyon ay 2 metro ang taas. Kinuha niya ang pinakamalapit na panel, sinuri ang dulo nito, at ibinalik ito. Iyon lang, sa wakas ay sabi niya, habang kinukwenta na sa isip kung gaano kalaking espasyo ang natitira sa pagitan ng mga poste. Ang paggawa ng bakod ay maaari lamang gawin sa labas. Ibig sabihin, posible lamang ito kung kayang tiisin ang temperatura, at sa -63 degrees, walang lalabas ng walang ganap na thermal coverage. Sa level 33, ang sistema ay naglaan ng 2 thermal worksuit. Kasama ang insulated, full-body construction gear, kabilang ang selyadong guwantes at proteksyon sa mukha. Kinuha sila ni Ken at Takashi nang walang pagtatalo. Sila ang 2 lalaking pinakamabilis magtrabaho sa mahihirap na kondisyon, at ang mga suit, nagkataon, ay ang kanilang mga sukat. Nagtrabaho sila ng 70 MIA shift. Ang isa ay mag-i-install ng mga panel sa labas, habang ang isa naman ay magpapainit sa loob at magmo-monitor ng trabaho gamit ang camera feed. Magbibigay si Goro ng mga tagubilin sa pamamagitan ng isang intercom malapit sa bintana na ginawa ni Takashi mula sa mga scrap pieces.
Isang simpleng sistema na may mikropono sa loob at isang speaker na nakakabit sa labas sa ilalim ng eaves, na nagbibigay daan kay Goro na ayusin ang pagkakahanay ng hindi kinakailangang magsuot ng suit. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap, isa-isang sinimulang makumplito ang bakod. Pinanood ko ang progreso sa mga paa ng kamera. Ang lumang bakod na gawa sa lambat ay pinapalitan na ngayon ng mga panel na bakal. Ang aming lugar ngayon ay parang isang kuta. Una, natapos ang hilagang silangang bahagi, kung saan nagmamasid ang kalaban. Pagkatapos ay ang silangang hangganan na nakaharap sa mga puno, at pagkatapos ay ang hilaga at timog. Habang umuusad ang trabaho, binabantayan ito ni Shiro mula sa loob. Napansin ko na hindi pantay ang kanyang atensyon. Gumugugol siya ng mas maraming oras sa ilang mga lugar, paulit-ulit na bumabalik sa mga lugar kung saan walang tao. Sa pangalawang pagkakataon na ginawa niya ito, minarkahan ko ang mga lugar na iyon sa mapa. Kalaunan, nang magbigay pansin ako, napagtanto ko na saan man siya naruroon, mayroong alinman sa isang dalisdis, isang sulok, o isang lugar kung saan hindi malinaw ang tanawin. Hindi lang siya basta pagala-gala. Sinusuri niya ang mga kahinaan. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol dito, ngunit sinimulan kong gamitin ang kanyang mga patrol bilang isang karagdagang sensor. Sa level 36, nakakita kami ng mga defense tower. 4 na unit, modular construction, ang maaaring may install sa lahat ng 4 na sulok ng bakod. Nagtatampok ang mga ito ng isang integrated rotary weapon system, night vision targeting, at remote operation. Inilarawan ito ng mga tala ng system bilang ang pinakamahalagang bahagi ng level 36 package. Binasa ko ang mga detalye nito. Mga kinakailangan sa kuryente ng defense tower system. Ang automatikong operasyon ay nangangailangan ng minimum na 15 kilowatts ng patuloy na kuryente. Kung mayroon mang mas mababa rito, hindi magsisimula ang mga tore. Sa kasalukuyan, ang output ng aming generator ay 8 kilowatts lamang. Malinaw na nakasaad sa tala na ang pag-upgrade ng infrastruktura ng kuryente ay responsibilidad ng operator. Ang sistema ay hindi magbibigay ng anumang gasolina o kagamitan sa kuryente. Kailangan namin ng 15 8 kilowatts. Bago ang sakuna, bumili ako ng isang lumang diesel generator na inayos at idineklarang magagamit ng mga puti. Ito ay tumatakbo sa buong kapasidad. Ang mga ilaw, boiler, ventilation, mga feed ng camera, at ang radyo ni Takashi ay nakasalalay lahat dito. Wala nang natitirang kuryente para patakbuhin ang kotse. Ikukulong ang mga ito sa kanilang mga kompartamento hanggang sa malutas ko ang problemang ito sa kuryente, at hindi ako matutulungan ng sistema. Naalala ko ang lahat ng sinabi sa akin ng mga tao pagdating ko. Si Hayashi, noong una siyang dumating, ay inilarawan ang kanyang ruta. Nabanggit niya ang isang saradong pabrika mga 4 na kilometro sa hilagang silangan, kung saan maraming supply ang naiwan dahil naubusan ng oras ang mga tumatakas na tao. Partikular niyang nabanggit ang pagkakita niya ng isang malaking generator sa isang sirang bintana. Natagpuan ko si Hayashi sa workshop. Anong laki ng generator ang pabrika na nabanggit mo? Akala niya industrial iyon. Kulay dilaw ang frame nito. Isa itong commercial rental unit na napakalaki kaya hindi makita ni Hayashi ang bubong mula sa bintana. Ang mga commercial unit na ganoon kalaki ay nagbibigay ng 30 hanggang 50 kilowatts ng kuryente. Kahit medyo sira na ito, makakakuha pa rin siya ng 15 kilowatts. Tinawagan ko sina Ken at Takashi. Umalis sila gamit ang isang van at trailer at bumalik sa loob ng 3 oras. Napakalaki ng generator kaya kinailangan nilang tanggalin ang frame ng pinto para makapasok ito sa bodega. Ginawa ito ni Goro nang may mukhang ginhawa. Maaaring nainsulto siya, ngunit naiintindihan niya ang sitwasyon. Isa itong 40 kilowatt industrial diesel unit na may 200 litrong tangke ng gasolina. Ilang linggo na itong nakahandusay sa matinding lamig, kaya medyo nahirapan itong paandaran. Gumugol si Prakashi ng 1 oras sa pag-aayos ng mga koneksyon sa kuryente, at pinalitan ng Gores ang ilang bahagi. Saka lang ito gumana ng maayos. Nang maging matatag ito, ipinakita ng power display ang 38 kilowatts. Tumingin muna sa kanya ang Gores, pagkatapos ay kina Ken at Takashi, at sa huli ay sa akin. Paano mo nalaman kung saan titingin? Tanong niya. Sinabi agad sa akin ni Hayashi pagdating niya. Na-file ko na ito.
Ikaw na ang mag-file ng lahat. Anumang bagay na maaaring magamit mamaya ay kadalasang kapaki-pakinabang. Sa tingin niya ay hindi ito sulit na pagtalunan at sinimulan na ang pag-install ng tore. Natapos ang gawain sa loob ng 2 araw. Personal na pinangasiwaan ni Kin ang pag-install. Hinihintay niya ito simula pa noong level 29, at nagtatrabaho siya ng may parehong hilig tulad ng isang taong ginawa para sa isang trabahong gusto niyang gawin sa loob ng maraming taon. Sa 4 na sulok ng mga floodgate ay nakatayo ang 4 na unit, walang kahirap-hirap na gumagalaw habang sinusubukan. Napakalinaw ng kanilang mga targeting system na nakakakuha ng mga thermal signature kaya't ang mga lumang camera feed ay tila wala ng saysay kung ikukumpara. Nang mag-online ang lahat ng 4 na tore, umupo si Ken sa control console na inilagay ni Takashi sa main monitoring room. 4 na screen, isang central override para sa bawat tore, at ang opsyon ng isang automated response system na may manual targeting. Tahimik siyang umupo roon ng ilang sandali. Ito ang unang pagkakataon na nanahimik siya simula nang dumating siya. Sa pagtingin sa kanya, tila natagpuan niya ang kanyang tamang lugar. Wala akong sinabi. May mga bagay na naiintindihan ng hindi sinasabi. Ilagay ang mga ito sa standby. Sinabi ko sa kanya, hindi kailangan ang active autonomous mode sa ngayon. Gusto ko ng manual authorization bago magpaputok. Mababawasan nito ang oras ng pagtugon. Alam ko, putol niya. Pero hindi pa kami handang sumagot sa anumang organisasyon na opisyal pa ring nagmamonitor. At ayaw kong may USA na aksidenteng magpaputok sa tore ng 3:00 ng umaga. Sumang-ayon siya ng medyo nagtatampo. Akala niya ay masyado akong maingat. Sa pagitan ng palapag 37 at 40, natapos namin ang mga natitirang kakulangan. Pinatibay na mekanismo ng gate, isang pangalawang panloob na harang, at isang harang sa pagitan ng mga floodgate at ng gusali.